Kung may salitang nakakatakot para sa karaniwang Ukrainian ngayon, iyon ay Oreshnik. Ang hypersonic na misil ng Rusya ay naghahatid ng malakas na pagsabog sa anumang target ng Kremlin. Mabilis ang Oreshnik para sa air defense at sobrang lakas na kayang sirain ang mga lungsod ng Ukraine. Sa utos ni Putin, pwedeng lagyan ng nuclear warhead para sirain ang Ukraine. Kung sakaling tamaan nito ang tamang target sa loob ng ilang araw, ang Oreshnik ay mula sa pagiging pandaigdigang banta ay naging pandaigdigang katatawanan. Bakit ang tinatawag na unstoppable missile ni Putin ay bulag at palpak? Maaaring mas pabigat pa ito kaysa banta sa Ukraine. Hindi mo ito malalaman kung Russia lang ang pakikinggan mo. Kamakailan, naglunsad ulit ang Russia ng long-range attack sa Ukraine. Pero kakaiba ito. Bukod sa mga karaniwang drone at missile ng Russia, may isa pang sandata na ayon kay Putin ay kayang lumipad sa bilis na Mach 10, parang bulalakaw. Ang simbolo ng lakas militar ng Russia ay ginamit laban sa Ukraine. Tinarget ang Lviv sa pag-atake noong Enero 9 na nakumpirma noong Enero 10. Ang Lviv, na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Ukraine at halos kasing lapit na sa Poland, gaya ng isang malaking lungsod ng Ukraine, ay isang simbolikong pinili ni Putin para gamitin ang Oreshnik. Ang lungsod na ito ay maganda ang pagsasama ng klasikong sentral na Europa at kanluraning impluensya na nasa hangganan ng teritoryo ng NATO. Simple lang ang mensahe ni Putin. Tinamaan ang Lviv dahil gusto ng presidente ng Russia na bigyan ng babala ang kanluran tungkol sa isang bagong misil na kayang sirain ang mga lungsod ng NATO sa isang pindot lang ng button. Sabi ng Kremlin, tinarget ang Lviv dahil sa praktikal na dahilan. Pagkatapos ng pag-atake sa Lviv, sinabi ng Ministeryo ng Depensa ng Russia na nawasak nila ang isang mahalagang target sa lungsod. Noong gabi ng Enero 9 ayon sa ministeryo, nasira at hindi na nagamit ang Lviv State Aircraft Repair Plant dahil sa Oreshnik Mobile Ground Missile System. May tinatago ang Ministeryo ng Depensa ng Russia. Ibubunyag namin iyon mamaya sa video. Pero makakakuha ka ng pahiwatig mula sa aming nalaman tungkol sa Oreshnik pagkatapos ng pag-atake ng Russia noong Enero 9. Lumabas na ang sandatang parang meteorite kaysa misil. Ayon kay Putin, ay may malubhang at posibleng nakamamatay na depekto. Malakas at mabilis ang Oreshnik, pero dahil sa pangit nitong disenyo, maaari itong lumipad ng bulag. Ayon iyan sa United 24 Media na nagsasabing ang pagsusuri sa mga labi ng Oreshnik na naiwan sa Lviv ay nagpakita na kulang ang misil ng uri ng guidance system na kailangan para magawang mag-isa nitong itutok ang maraming warhead sa kanilang mga target. Kayang dalhin ng Russia ang Oreshnik ng kaunti sa tamang direksyon. Pero ang misil, na kinikilalang kayang magdala ng maraming independently targetable reentry vehicles o multiple independently targetable reentry vehicles pagdating nito, inihuhulog lang ang mga iyon at umaasa na lang ang Russia sa magiging resulta. Isang bahagyang pagsusuri ang nagmula sa Military Russia Telegram channel na naglabas ng kanilang natuklasan noong Enero 18. Lumabas sa pag-aaral ng mga labi ng Oreshnik missile mula Enero 8, 2000 at 26 at 2000 at 24 na walang individual disengagement pods, IDPs, ang missile system, ayon sa ulat ng Telegram channel. Iyan ay isang malaking bahagi ng MERV puzzle na nawawala, gaya ng malalaman mo maya-maya. Imbes na independent detachable payload, mukhang gumagamit ang Oreshnik ng selyadong instrument compartment na karaniwang gawa ng Moscow Institute of Thermal Technology. Hindi ginagamit ang compartments na ito sa paggabay. Pinapatatag lang nila ang warhead at pinagsasama ang instrument compartment at rocket-assisted orientation system. Parang magarbong paliwanag lang ito, ang mga rocket ng Oreshnik ay itinuturo lamang sa pangkalahatang direksyon ng target at makakakuha ka ng isang missile na mabilis lumipad, pero basta na lang nagpapaputok ng walang gabay. Malamang, tulad ng mga klasikong hindi ginagabayan na pod ang warhead, pero may cassette na may 6 na warhead at tig-6 na elemento bawat isa. Ayon sa footage ng paggamit ng missile ng militar, babala ng Rusya, mag-ingat pa rin ang Ukraine sa lakas ng armas.
Samahan nyo kami habang ipapaliwanag namin paghahanda nila laban sa sunod na atake ng Rusya gamit ang Oreshnik. Balikan muna natin ang Multiple Independently Targetable Re-Entry Vehicle na walang guidance system sa bawat warhead at kung bakit ito masama. Ang buong konsepto sa likod ng Multiple Independently Targetable Re-Entry Vehicle ay gawing isang missile na kayang tamaan ang maraming target. Isang dambuhalang sandata na kayang burahin ang ilang posisyon sa isang atake. Matagal nang may Multiple Independently Targetable Re-Entry Vehicle, kaya dapat madali lang sa Russia matutunan ang paglagay ng guidance system sa bawat warhead, hindi ba? Ayon sa Center for Arms Control and Non-Proliferation, na-develop ang MIRVs noong 1900 at 60-S para ang isang missile ay makapagdala ng warhead sa maraming target. Kaya mahalaga ang tamang guidance system para dito. Ang layunin ng missile strike, multiple independently targetable re-entry vehicle man o hindi, ay bigyan ang militar ng kakayahang mabilis at eksaktong maghatid ng pampasabog sa target. Ang ideya ay dapat na si Putin ay maaring magsabi, gusto kong sirain ang isang paliparan sa Ukraine, gaya ng sinasabi ng Russia na ginawa nila sa Lviv, at dapat kayang gawin ito ng Oreshnik. Dumarating ang missile at inilalabas ang mga warhead na maglalakbay ng magkahiwalay sa mga target, maliban kung mapipigilan ng air defense. Ito ay isang simpleng konsepto, pero mahirap itong makamit mula sa pananaw ng teknolohiya. At maaaring ang teknolohiyang iyon, o ang kakulangan nito, ang naging dahilan ng pagkabigo ng Rusya pagdating sa Oreshnik. Ayon sa ulat ng United 24 Media tungkol sa pagsusuri sa Oreshnik, ang sinasabing makabago umanong misil ng Rusya ay malayo sa teknolohikal na tagumpay na ipinagmamalaki ni Putin at ng kanyang mga kasamahan. Ayon sa ulat, ipinakita sa mga mamamahayag ang bahagi ng inertial navigation system ng Oreshnik missile na ginagamit ng misil, hindi ng warhead. Ang ilan sa mga bahaging iyon ay may mga manufacturing code na nagpapahiwatig na ginawa pa noong 2000 at 18 na nagpapakita na malamang ay para sa dating programa ng armas ang mga ito bago ipinasok sa Oreshnik missile. Sabi ng Militani, dapat daw kamanghamanghang teknolohiya ito ng makabagong panahon. Pero ayon sa mga eksperto mula Ukraine na nagpakita nito sa media, wala silang nakitang ebidensya ng tunay na bagong teknikal na tagumpay. Halimbawa, ang Oreshnik ay may mga electric vacuum tube mula pa sa Soviet era. Batay sa anyo, malamang Krytrons ang mga ito na ginagamit bilang mabilis na electronic switch. Ngunit posible ring high-frequency resonator ayon sa ulat. Ayos lang, pero bumagsak ang Soviet Union noong 1971. Kaya lumilitaw ang tanong, bakit may piyesang 35 taon na ang tanda sa isang misil? Yan daw ang kinakatawan ng pinakamagaling na kayang gawin ng mga makabagong innovator ng Rusya. Wala pang sagot ngayon. Malamang, hindi kasing advanced ang Oreshnik tulad ng sabi ni Putin. Tugma ito sa naunang pahayag na ang Oreshnik ay batay sa Russian missile na RS-26 Rubez, ngunit hindi ito Soviet-era missile. Sabi ng missile threat, sinimulan i-develop ito noong 2008, kaya posibleng may bahagi mula 2018 sa bagong Oreshnik missiles. Hindi pa nagagamit ang RS-26 dahil dinedevelop pa ito. Di tiyak kung pinalitan ng Oreshnik ang RS-26. Pero kung totoo ang mga sinasabing ang Oreshnik ay base sa RS-26 ang tanging meron lang talaga ang Oreshnik ay isa itong misil na kayang maglakbay sa hypersonic na bilis. Punong-puno ito ng lumang pyesa at walang gabay ang mga warhead nito. Kung pagsasamahin ang dalawang bagay na iyon, maaaring lumitaw ang tanong kung gaano kalaki ang banta ng Oreshnik, lalo na sa kakayahan nitong maghatid ng eksaktong pag-atake. Patuloy na manood para sa sagot sa tanong na iyan. At kung nag-e-enjoy ka sa video na ito, i-like, mag-subscribe, at mag-iwan ng komento kung meron ka. Balikan natin ang nabanggit kanina. Ang balita tungkol sa kakulangan ng Oreshnik ng guidance systems para sa mga warhead ay isang pahiwatig kung ano iyon. Maaaring hindi totoo ang pahayag ng Ministry of Defense ng Rusya tungkol sa pagtama ng kanilang missile sa airfield sa Lviv. Ayon sa Units 24, ipinakita ng media analysis ng Oreshnik strike noong Enero Siyam sa Lviv na kulang ang guidance systems ng missile warheads. Pinaniniwala ang kayang magpakawala ng Oreshnik ng hanggang 6 na warhead cluster sa target nito sa Lviv. 4 sa mga warhead cluster na iyon ang nakarating sa lupa sa lungsod. Hindi sinabi ng United 24 Media kung may tumama sa mahalagang target ang mga warhead.
Mukhang ayos lang iyon kay Putin. Masaya na siyang takutin ang mga lungsod ng Ukraine kahit di tamaan ng Russia ang mahahalagang target militar. Mapapansin mong hindi katumbas ang 4 at 6. Ano nangyari sa dalawa pang warhead? Mukhang sila mismo ang biktima ng mahina nilang guidance system, kaya napalayo sila sa Lviv. Kinumpirma ng United 24 Media na dalawang hiwalay na tama mula sa pag-atake sa Lviv na posibleng galing sa dalawang Oreshnik warhead. Ang mga tama ay nangyari malayo sa original na target ng Russia. Maaaring may ilang problema dito, gaya ng paliwanag ni Militani. Maaaring nagpapahiwatig ito na ang sobrang bilis ng missile ay nagdudulot ng mga problema. Hindi lang tungkol sa katumpakan sa kinetic na configuration na walang pampasabog at umaasa sa bigat at bilis, kundi pati na rin na hindi lahat ng warhead ay nakakaraos sa muling pagpasok sa atmosfera. Ayon sa ulat, malaking problema ito para sa Rusya. Ang Oreshnik ay isang ballistic missile. Ang ballistic missile ay lumilipad ng napakataas na umaabot ito sa labas ng atmosfera. Minsan hanggang 70% ng biyahe nito, depende sa layo na kailangan nitong marating papunta sa target. Kung ang mga warhead na inilalabas ng missile ay hindi man lang makalusot sa atmosfera ng mundo, halos wala na itong silbi. Oo, pwedeng bumagsak pa rin ang nasunog na labi ng warhead, pero mawawala ang katumpakan at pati ang submunition nito. Kung nangyayari ito kay Oreshnik, maaaring ito ang dahilan ng dalawang ligaw na warhead sa pag-atake sa Lviv. Umaasa rin ang Russia sa kinetic energy ng Oreshnik warhead para magdulot ng pinsala, ayon kay Militani. Maaari rin itong maging problema, kahit pa makalusot ang mga warhead ng Oreshnik sa atmosfera ng mundo. Nasira man o hindi, maaaring hindi kasing pinsala ng kailangan ng Russia ang pag-asa sa kinetic force na ito. Iyan ay ayon sa pag-aaral ng China na nailathala noong Hunyo 2025 ni Andriy Tarasenko, isang mananaliksik ng armored vehicle. Kung tama ang pag-aaral na iyon, ipinapahiwatig nito na lahat ng sinasabi ni Putin tungkol sa hypersonic na mga sandata na sobrang mapanira ay maaaring puro palabas lang. Ayon kay Militani, ipinapakita ng pag-aaral mula sa eksperimento ng Ultra High-Speed Kinetic Projectile sa Gobi Desert Test Range ang dahilan. Isang tungsten rod na may 140 kilo at bilis na 4,650 S ang bumagsak sa lupa. Nagdulot ng parabolic na hukay na 3 metro ang lalim at 4 na metro ang lapad, ayon sa pag-aaral. Kailangan natin ng konteksto. Ang 4,650 metro bawat segundo ay Mach 135 Mach na mas mabilis kaysa sa Mach 10 na nabanggit ni Putin noong Nobyembre 2024 at sa kabila ng lahat ng bilis na iyon, ang 140 kilong o 308 librang tungsten rod ay nagawa lamang gumawa ng hukay na 78 talampakan ang lalim at mahigit 13 talampakan ang lapad. Ilan lang ang talampakan ng laki niyan sa parehong direksyon, kumpara sa Curiosity rover ng National Aeronautics and Space Administration na kasinlaki ng maliit na SUV. Ayaw mo matamaan ng 140 kakado tungsten bar na galing kalawakan. Pero hindi ito nagpapakita ng lakas, na kaya raw magwakas ng lungsod tulad ng sinasabi ni Putin tungkol kay Oreshnik. Ngayon, may isang interesante. Kung totoo na si Oreshnik ay base sa RS-26 missile ng Russia, maaari rin tayong magpalagay tungkol sa laki ng mga warhead nito. Base sa isang artikulo ng Meta Defense noong Enero 2025, ang RRS-26 ay may submunitions na may bigat na 35 kilo. Mapapansin mo na mas mababa ito sa isang kapat ng bigat ng tungsten rod sa pag-aaral ng China na nabanggit kanina. Hindi tiyak kung ang mas magaan ay ibig sabihin ding mas maliit ang impact crater. At ang paglalagay ng mga pampasabog na warhead ay tiyak na magpapataas ng lakas ng pinsalang maidudulot ng isang Oreshnik strike kung sakaling kayanin ng mga warhead na iyon na mabuhay sa pagdaan sa atmosfera ng mundo. Pinaniniwalaang may 6 na warhead ang bawat Oreshnik na may tig-6 na kumpol, kaya may 36 na submunitions na magaan ang bigat. Gayunpaman, mukhang lahat ng ebidensyang ito ay nagpapakita na ang misil na ito ay hindi lang basta nagpapaputok ng walang target,
kundi nagpapaputok din ng mga walang laman. Pero, hindi naman talaga. Subalit kung ikukumpara mo ang epekto ng tungsten rod sa lupa sa sariling hybrid na Flamingo missile drone ng Ukraine, biglang mukhang mahina ang Oreshnik. Noong Agosto 2025, inilathala ng The New Voice of Ukraine ang mga komento ng senior researcher ng State Aviation Museum ng Ukraine, si Valery Romanenko. Dalawang tama at anumang pabrika ng militar ng Russia ay mawawalan ng gamit. Hindi ito magagamit ng kahit isang taon. Sa lugar ng tama, ang hukay ay tinatayang 20 metro ang lapad. Ayon kay Romanenko, tungkol sa Flamingo ng Ukraine. Iyan ay 5 beses ang laki ng hukay na iniwan ng tungsten rod sa eksperimento ng China. At ito ay isang hukay na nagmula sa isang sandata na malamang ay mas mura pang gawin kaysa sa Oreshnik. Kahit ang hypersonic na bilis ay hindi kayang punan ang pagkakaibang iyon sa lakas ng tama. Mahirap tamaan ng air defense ang ulo ng Oreshnik o submunition. Pero baka kulang ang pinsala, kaya di sulit gamitin ang maraming missile. Yan ang bumabalik sa tanong natin kanina. Gaano kalaki ang banta ng Oreshnik? Mahirap sagutin ang tanong na iyan, dahil karamihan sa nalalaman natin tungkol sa missile ay pawang teorya lang o galing mismo sa Russia, kaya hindi natin ito lubos na mapagkakatiwalaan. Gayunpaman, siguradong hindi nagbabaliwala ang Ukraine sa anumang panganib. Noong Enero 17 iniulat ng Militany na inatake ng Ukraine ang training ground ng Russia para sa Oreshnik na mga missile. Ang training ground na iyon ay nasa Kapustinyar, na matatagpuan sa rehiyon ng Astrakhan sa Russia, at tinatawag itong ika-4 na State Central Inter-Service Training Ground. Tinarget ng Ukraine ang lugar gamit drone. Ngunit di tiyak ang resulta ng atake. Sinabi ni Militany na may mga air defense system na gumagana sa lugar. Maaaring hindi naging matagumpay ang pag-atake ng Ukraine. Pero ayon sa Cable News Network, ang pag-atake noong Enero 17 ay patunay ng konsepto. Ang Oreshnik ng Russia ay kailangang bumiyahe ng 1,000 milya papuntang Lviv para maabot ang target. Maaaring paikliin ng Ukraine ang distansya na kailangang lakbayin ng isa sa mga drone nito para tamaan ang Kapustin Yar site sa pamamagitan ng paglulunsad ng kanilang mga sandata mula sa pinakamalapit na lugar sa linya ng labanan na kaya nilang gawin. Posibleng salakayin ng Ukraine ang Oreshnik Launch Base. Kung totoo ang ulat noong Enero 17, pinakita ng Ukraine kay Putin na alam nila kung ano ang dapat tamaan para pahirapan ang mga susunod na pag-atake sa Oreshnik. Hindi nagpapakampante ang Ukraine at ngayon ay sinusubukan nitong putulin ang Oreshnik sa mismong pinagmulan ng paglulunsad nito. Hindi pa rin nasasagot kung gaano kalaki ang banta ng misil na ito sa Ukraine. Kung totoo ang sinasabi ng Russia na kayang magdala ng nuclear ng Oreshnik, magiging napakalaki ng banta nito. Kung sakaling tuluyang mabaliw si Putin sa pagsakop sa Ukraine at subukang wasakin ang bansa, pero ipagpalagay nating hindi niya ito gagawin. Ayon sa Forbes noong Disyembre, sinamahan ng iba pang pahayag ang komento ni Putin tungkol sa meteorite. Sinabi ni Putin na ang ilang sandata na may kinetic energy warheads at sabay-sabay tumatama sa isang target ay maihahalin tulad ang epekto sa lakas ng nuclear strike. Aniya, alam natin sa kasaysayan kung anong meteorite ang bumagsak, saan, at ang naging epekto. Minsan nakabubuo pa ng lawa. Ang mga pahayag na iyon ay hindi masyadong tugma sa sinabi ng mga Chinese na mananaliksik kanina. At nagbigay rin ng Forbes ng sarili nitong technical na pagsusuri na karaniwang sumasang-ayon na ang Oreshnik ay hindi kasing nakakatakot gaya ng sinasabi ng Russia. Ayon dito, ang warhead ng Oreshnik ay may 6 na re-entry vehicle, may bigat na 1,800 libra at tumatama sa bilis na Mach 10. Ang bigat at bilis ay nagdudulot ng maraming kinetic energy, gaya ng nabanggit. Nasa 36 na bilyong joules ito. Pero ang 1 tonelada ng trinitrotoluene ay may 44 na bilyong joules na enerhiya. Ayon kay Forbes, ang kinetic armed Oreshnik ay may puwersang katumbas ng 2,000 pound na bomba na kinukuha ang buong bigat ng epekto ng warhead imbes na mga submunition. Muli, nakakasira ito. Pero binobomba na ng Russia ang Ukraine gamit ang mga sandata na gumagawa ng ganitong uri ng puwersa o higit pa. At kung idagdag pa ang kaduda-dudang katumpakan, mas lalong mukhang gawa ng Russia ito para sa sarili nila. Isang space glide bomb na tila sapat na ang malapit sa target para sa katumpakan nito. Malaki ang tsansang ginagamit ng Russia
Ang Oreshnik para sa psikolohikal na presyon sa Ukraine at kanluran. Hindi para sirain ang Ukraine. Ipinunto iyon ng Jamestown Foundation sa isang artikulo noong Enero 13, kung saan sinabi nilang malamang na sinadya ang pagpili ng Lviv bilang target ng pag-atake. Ginamit si Oreshnik bilang sandata ng SEOPS para takutin ang mga kaaway ng Russia. Mukhang hindi ito talaga praktikal, lalo na kung ang mga warhead nito ay lumilipad ng walang gabay. Di tiyak ang gastos ng Russia sa Oreshnik missile, ngunit tinatayang abot ito ng $30 milyong bawat isa. Kung ganoon, ang Oreshnik ay porma lang, bilis kaysa laman. Isang missile na may bulag na warhead na umaasa sa swerte at katumpakan para magtagumpay ang Russia sa pag-atake. Gayunpaman, susubukan pa rin ni Putin na ipagmalaki na hindi mapipigilan ng Ukraine ang paparating dahil sa pag-usbong ng Oreshnik. May problema rin si Putin sa bansa. Maaaring sirain ng taglamig ang ekonomiya ng Russia dahil sa nangyayari sa Ukraine. Hindi mapipigilan. Iyan ang paglalarawan sa paparating sa Russia at malalaman mo kung bakit sa aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa totoong kwento sa likod ng mga sandata ng Russia na sinasabing nakakasira ng marami. At salamat sa panonood.